Okay. Siguro lang ako sa sarili ko na di na ako ma-national. The purpose of the impeachment is not to impeach VP Sara Duterte but to destroy her for them to have a chance to beat Sara Duterte in the 2028 election. Nagaling na po sa Czech Police, wala pong in custody, walang in detention, walang arrest. Ang Pangulo po ay nagsalita Ay! na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. Ah, So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? 5 araw yata hinihingi. Kaya lang, siyempre nga, ang problema dyan, para namang sobrang coincidental na nahuli si Santi ko sa iyo. Bigla siya naalis. at syempre, ito na nga, no? Oo. Harry Roque at Claire Castro nagbabardagulan. Sino ang dapat paniwalaan? Spokes versus Lapox. Okay. O, ito pa, ha? O, Romualdez, mukhang tatakas. Ha? Magre-recollection ba sila ni Saldico? Aray mo. Oh. Okay. BP Sara, hindi mai-impeach. Gusto lang nila talunin sa 2028. Asa pa more. Mga pinklawan, luhaan dahil hindi natatakbo ang kanilang nanay-nanayan. Aba, broken-hearted yarn. Pag-uusapan po natin lahat ng yan mga kababayan, maya-maya po lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Siyempre, ano pa ang hinihintay mo kundi i-subscribe mo na yan. Siyempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako nga pala, si Master Judayata po ay nagbabalik para banatan ang mga salot at kawatan sa ating lipunan. At siyempre, palakpakan ang tunay na nagtatanggol at nagmamahal sa ating bayan. Ikaw ba, mahal mo ang Pilipinas? Oo. Kung mahal mo ang Pilipinas, talinuhan mo. Huwag kang magpapabudol sa mga demonyo, di ba? Huwag kang magpapalinlang sa mga diablo. Yan. Ayan. At handa na ba kayo sa War on Drugs 2.0? Handa na ba kayo na paiyakin ang mga salot sa bansang ito? Ayan, Ayan, Dahil, sabi nga ni Sara Geronimo, iboto nyo ako sa susunod na eleksyon. So, yun ba? Yun ba ay pahiwatig at indirect saying na iboto nyo si BP Sara Duterte? Naku po. Mukhang marami na namang mag-iiyakan at magagalit kay Sara Geronimo. Yan ang sinasabi natin. Handa na ba kayo? Siyempre, yun ang gusto ng mga Pilipino Sara di ba? Para kahit papaano tumahimik, umunlad, mabalik sa dati ang bansang ito. Yan. Okay? Di ba? Kasi ngayon, mga kababayan, para tayong nasa dilubyo. Kung ano-ano na ang nangyayari sa Pilipinas, tingnan mo yung may namatay dyan, di ba, na driver dyan sa Quezon City dahil sa paghihintay ng ayuda. Anak ng tokwa, magbibigay na ng ayuda, pinahihirapan pa Di ba? Ang dami-dami na maiisip na paraan kung paano yan ibibigay doon sa kanilang pagbibigyan, papipilahin pa talaga at pahihirapan pa. Mga animal? Siyempre, yun ay mga nakikitang pamamaraan ng mga korap kasi pagka online or diretso sa kanilang GCash o sa anumang PayPal, sa mga ganyan-ganyan, hindi sila makakapagnakaw. Pag actual ang pamimigay, aba, delikado ang kurakutan.
Oh. Dahil ako, kung ako kurap, maglilista ako ng maglilista ng mga pangalan dyan. Pero yung mga pangalan na yan, hindi ko naman ibibigay sa akin na mapupunta yung pera na yan. Di ba? Oh. Kaya, yung mga kurap dyan, magbago na kayo. Maghinay-hinay na kayo dahil hindi kayo sasantuhin at di kayo makakaligtas dyan sa babae na yan. Di ba? Grabe, ha? Grabe ang propaganda nila laban kay BP Sara Duterte na halatang halata mo na ito talaga ay ginagawa nila para masira at mawala ang tiwala ng Pilipino kay BP Sara, di ba? Double time na sila eh, di ba? Pero 100% hindi may impeach si BP Sara kasi nagpahiwatig na nga si Trillanes. Si Trillanes mismo, ha? Sa bibig niya natin narinig na talagang wala naman silang balak na i-impeach si BP Sara. Ha? Ang gusto lang nila, siraan si BP Sara kahit papaano, dahil para kahit papaano, may laban yung mga kandidato nila. Oh. Diba? Oh. At yung mga kawatan na yan, pag si BP Sara na ang presidente, tatakas na yung mga yan. O yung isang kawatan, gusto lang tumakas, diba? Oh. Oh. Buti na lang, hindi pinayagan. Pero anong laro na naman kaya ito na ginagawa ng ombudsman? Di ba? Yun ang medyo nakakapagtaka kasi bigla-bigla na lang, di ba? Pero, yung mga propaganda na yan, mga kababayan, alam ko, nakikita naman natin sa mga comment section ng mga post nila, yung sa COA, yung kay Madriaga, yung mga pasabog ni Trillanes, puro tawa. Di ba? At eto pa, yung pagre-resign ng mga dating gabinete ng Administrasyon Duterte, may kinalaman kaya ito sa politika ng Pilipinas? Hindi kaya ito kasama sa plano ng Duterte administration na makapasok diyan sa magkaroon ng access sa Marcos administration para makita yung mga galawan nila? Dalawa na yung nag-resign eh. Dalawa na nag-resign, si Galvez at saka si Anyo. Mapapaisip ka. Mamaya, pag-uusapan po natin lahat ng yan, mga kababayan, ha? At syempre, bago tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag din kakalimutan na mag-follow sa ating FB page. At syempre, huwag kakalimutan na mag-share, mag-comment at mag-like sa ating mga video na ina-upload. Yan. Okay? Sige, umpisa na po natin mga kababayan ng banatan. Ilang araw na po na nagpapalitan ng patutsada at maanghang na salita si dating spokesperson Harry Roque at ang pambato ng Administrasyong Marcos sa kasinungalingan na walang iba kundi si Auntie Claire Castro. Okay? Ang laban na ito ay pinamagatang Spokes versus Lapox. Kupals yarn. Unang arangkada, sino kaya bibida? Sino kaya paniniwalaan mo sa issue ng pag-aresto ko ni Saldico? Sige nga, Attorney Roque, ikaw na muna mauna. Sige, pakinggan natin yan. Yan na. Opo, after nung magbanggit po ni President Bongbong Marcos Jr. na nahuli na raw itong si dating Congressman Zaldico, meron din po kayong mga post. Pakipaliwanag po, ano po talaga, nasaan po kaya si dating Congressman Zaldico? Siya ba'y nasa kamay ng batas, kamay ng otoridad sa kasalukuyan dyan sa Czech Republic? Sige na nga po, dahil ito namang SMNI ay aking istasyon din. Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Zaldico. Nako. So kauna-unang pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Zaldico. Hindi po siya nakulong, hindi siya nakakulong. Kaya nga, buong buo ko sinasabi, nagpapakalat ang fake news ang presidente. Nako. Now, pero bago pa tayo makakuha ng kumpirmasyon kay Zaldico, tayo naman ay nagkaroon na rin ng karanasan dito sa Europa. No? Yan, Kung maalala nyo, yung panahon na ako ay sapilitan na pinapadala dito sa Vienna, Austria, at ako naman ay merong medical certificate galing sa dalawang doktor na I was unfit to fly. Tinanong ako ng piloto ng eroplano kung gusto ko ba lumipad. Sabi ko hindi dahil sa sinabi ng doktor ko. Nung ako po'y pinababa sa eroplano, pinaantay po ako hanggang dumating ang piskal. Dahil ang sistema dito sa Europa, bago ka ba-aresto, kinakailangan iharap ka muna sa piskal at ang piskal ang magdidesisyon kung kakasuhan ka. At kapag ikaw ay kinasuhan, doon ka pa lang aarestuhin. So, hindi ko talaga alam kung ano ang pangyayari kay
Zaldico, pero nakakuha ng kumpirmasyon galing sa pulis na hindi inaresto, hindi in custody, hindi dinitain si Zaldico, kung hindi he Nako. was subjected to law enforcement incident. So para po yung nangyari sa akin na habang nag-aantay ng piskal ang desisyon kung ako'y sasampahan ng kaso o hindi, nag-aantay lang kami. Pare-parehong nag-aantay sa pagdating ng piskal. Pero sa aking kaso, wala namang isang oras, dumating ang piskal at nakita naman niya na wala talagang kaso, pinawalan din ako. At sa tingin ko, ganyan din ang nangyari kay Zaldico. No? Yung sa akin nga mas matindi dahil ang sabi ng immigration authorities, di daw ako sumunod dun sa dapat na lumipat na ako sa Austria. Ang sabi ko, sumunod ako, sumakay ako ng eroplano. Kaya lang, tinanong ako ng kapitan kung gusto ko lumipad at hindi. Sabi ko, hindi ko gusto dahil meron akong 2 medical certificate. At dahil doon, hindi ako kinasuhan. Di ko suportado yan ng 2 medical certificate. So, ang aking basihan kung bakit ko sinasabing fake news, impormasyon na galing mismo kay Zaldico at yung aking personal na karanasan at yung aking sariling pagtatatawag sa pulis, sa Prague, sa Bruno, kung nasaan si Zaldico. At lumabas nga na merong pagtatanong na nangyari pero wala pong in custody, walang detention, walang arrest. Kung bakit hindi siya na aresto, hindi siya na-detain, hindi siya under custody, well, hindi ko po alam. Sa aking personal na kalagayan, dahil ako po ay asylum seeker, hindi ako po pwede ma-extradite pabalik ng Pilipinas ang hindi tapos ang proseso ko. No? Hindi ko lang po alam kung ano ang naging dahilan sa kaso ni Zaldico. Pero, nanggaling na po sa Czech Police, wala pong in custody, walang in detention, walang arrest. Ayun, mga kababayan. Oh. At dito, masasabi natin na itong istorya na to ay personal experience versus liar's experience. Oh. Oh. Nasaan ba? Nasaan ba si Harry Roque? Di ba nasa Europa? Oh, mas maipapaliwanag niya ang sitwasyon sa Europa kaysa kay Claire Castro na nandito sa Pilipinas. Ang sabi ni Atty. Roque, nanggaling na mismo kay Zaldico na hindi siya na-aresto. Ang sabi naman ni Marcos Jr., iuuwi nila si Zaldico sa Pilipinas. Pero paano nila gagawin yon? Kung wala namang extradition treaty ang Czech Republic, papunta ng ang Pilipinas. Ang sabi nila, paharapin si Zaldico at yung 18 na sundalo dyan sa Blue Ribbon Committee ni Lacson. Pero paano nila gagawin yon kung hindi naman nila mapapauwi si Zaldico? Naglolokohan ba tayo dito? Oh. Diba? Oh. At eto, itinaya na po ni Harry Roque ang kanyang pagka-abogado at ang sabi niya, magbibitiw siya o ikakansilan niya ang pagiging abogado niya kung mapapauwi nila si Zaldico sa loob ng 3 linggo. Oh. At sana, pumasa po dito ang gobyerno. Kaso, bakit hindi nila sinasagot si Harry Roque tungkol dito? No? Kasi nga, parang nagsasabi siya ng totoo. Wala namang maibigay na impormasyon si Ate Claire, kundi sabihin na fake news si Harry Roque. Oh. Di ba? At sa tingin nyo, si Zaldico ay tatanga-tanga. Hindi ko pinagtatanggol si Zaldico, pero bilang isang party list representative, may pinag-aralan naman, sa tingin nyo, hindi yan mag-iingat na alam niyang hinahanap siya at hinahanting siya dito sa Pilipinas? Oh. Sa tingin nyo, si Zaldico ay gagalaw, basta-basta gagalaw ng ikakapahamak niya? Naglolokohan tayo dito. Pero ang sistik kasi dito, mga kapatid, mga banateros, ay wala silang maipakita na resibo na nahuli nga talaga si Zaldico. Bagkus, puro pagtatakip, puro pagsasangga ang ginagawa nito, mga ito, lalo-lalo na tagapagsinungaling ng Pangulo, si Claire Castro. O ito, tapos na si Harry Roque, go with Claire Castro. O, Claire Castro, it's your turn. Ang Pangulo po ay nagsalita. Ay! Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Follow up po. May confirmation po ba tayo na may red notice ang Interpol? Mas mabibigyan po yan ang katugunan ni SOJ. Vida. Wala siyang maisagot. Di ba? Wala siyang maisagot kasi wala naman silang alam sa whereabouts talaga ni Zaldico.
Dito mo malalaman. So, walang red notice. Di ba? Kasi kung may red notice, wala namang extradition. Yung Czech Republic at ang Pilipinas. Wala ka naman palang alam, paano mo nasabing fake news si Harry Roque? Yan ang problema natin, dinadaan natin sa budulan eh. Di ba? Kapag nagsasalita ka, it's either kaya mong panindigan, may pruweba ka, or may personal experience ka doon sa pinagsasabi mo. Walang ebidensya. Kapag nagsasabi ka, dapat may ebidensya. Lalo natatawa yung mga tao sa comment section sa mga upload nito eh. Di ba? Ikaw, Auntie Claire, hindi ka ba napapagod sa pagtatanggol dyan sa amo mo? Kasi pinagtatawan na kayo ng Pilipino eh. Sabagay, tiis ganda kung paldo naman. Di ba? Magbardagulang tayo, magtiisan tayo, ha? Kanya-kanya tayo, total paldo. Paldo ako, kayo ano, 'di ba? Bakit dati lahat ng bagay may alam ito? Bakit parang ngayon umiilag siya? Keso, wala siyang authority magsalita, pero bakit salita ka ng salita? Ang hirap sa ganito, Auntie Claire, ano? Ang hirap dito, yung pilit mong pinapabango, yung pangalan ng amo mo, pero yung feeling na walang naniniwala sa'yo. Ang naniniwala sa'yo, yung mga loko-loko at yung mga bayad na vloggers ninyo, di ba? Saan ka nakakita, nagnakaw na, pinagtatanggol pa. So, Rick, sige, ratsada pa, Bruhilda. Sige. Nung mahuli siya ng Czech Republic, sino yung sinasabing isang lalaki na kasama niya? Was it a random check? Unang-una po, ang nabibigyan po ng authority na magsalita patungkol po dyan ay si Secretary Vida. So lahat po na patungkol sa issues ni Saldico ay mas mabuti po natin itanong mismo kay Secretary Vida. But with all the disinformation circulating right now, may we know how come wala pa pong inilalabas na photos and videos of Zaldico? Kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hindi. Ikaw dapat ang nag-aanunsyo. O kaya yung Pangulo, di ba? Yung the best reporter in the Philippines. Let's all welcome President Marcos Jr. Hindi. Ang gusto namin, ikaw ang magbalita, ikaw ang magpaliwanag, ikaw ang magbigay ng impormasyon kasi bida-bida ka. Pasikat ka rin naman eh. Todo mo na. So, eto, tinanong siya mga kababayan kung bakit wala daw mga picture, walang photo, walang video na nagpapatunay sa pagkakahuli ni Saldico. Ang sagot niya, may ibang bansa daw kasi na involved. Talaga lang ha. Kung yun nga, kung yun nga na yun nga na hindi naman nahuli si Atong Ang, 'di ba? Hindi naman nahuli, pinagyabang nyo. Namuntik na daw mahuli. 'Di ba? Ito pa kaya na malaking isda si Saldico, hindi niyo pagyayabang kung nahuli siya. 'Di ba? Kaya ito nga pinagyabang nyo, di naman nahuli, muntik nang mahuli, pinagyabang nyo. Ito pa kaya na kay Saldico na nahuli, sinasabi nyo. Huwag kami anti-clear, iba na lang. Diba? Kung yung mga kakapiranggot nga na accomplishment ng administrasyon ninyo palubog na pinagyayabang ninyo, ito pa kaya na malaking isda si Saldico. Hindi nyo ipagyabang? May ibang bansa na involved o wala talaga kayong maipapakitang ebidensya na nahuli si Saldico. Kasi ito halimbawa, yung pagkakahuli kay Henry Teves, kay Congressman Teves, may involved din doon na ibang bansa eh. Pero bakit may video kayo na pinalabas? Di ba? Bakit yan? May involved din naman dyan ibang bansa, Timor-Leste. Pero bakit pinalabas nyo?
Bakit may ipinakita nyo na may video, may picture kay Saldico? Bakit wala kayo may ipakita? Oh. Oh. Aling Claire, dito pa lang huling-huli na kasinungalingan mo. So, ibig sabihin ba nito, totoo yung sinasabi ni Roque na hindi talaga na-aresto si Saldico? Totoo rin ba yung sinasabi ni Roque na hindi nyo mapapauwi si Saldico? Kasi, noong ibinalita ito ni Marcos Jr., ang daming naglabasang bida-bida tulad ni Ping Lacson. Diba? Oh. So now, ito ba ay acceptance or ito ba ay justification na tama ang sinasabi ni Harry Roque? Kasi wala kayong may pakita eh. Puro kayo salag, puro kayo rason. Diba? Oh, kaysa may involved na ibang bansa. Bakit yung kay Tebes may involved din na ibang bansa? Pinalabas niyo. Oh. Ewan ko. Oh. Alam mo, magsisinungaling na lang, puro kasinungalingan pa. Yan po ang problema sa kasinungalingan. Kasi, pag kasinungalingan, hindi mo talaga maano yan eh. Hindi mo talaga iba ipapanalo dahil mahuhuli ka at mahuhuli. Kasi nga, walang consistency. Pag kasinungalingan, paiba-iba ang paliwanag mo dyan. So, ibig sabihin, hindi mo mapapanindigan kasi nga, hindi naman totoong naganap. 'Di ba? Hindi totoong nangyari. So paano mo yan i-justify kung hindi naman totoong nangyari? 'Di ba? Kaya gagawin mo, paliwanag ka lang ng paliwanag. Iaalalaman po natin na magtrabaho ang ating gobyerno at muli, si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan. Last na lang, Yusek. Pero as we speak, ano po yung status ni Zaldico? Considered ba siya na arrested? Naka-detain po ba siya? Nasaan po siya ngayon? Ulitin ko lamang po, hindi po ako ang authority para magsalita patungkol po sa estado ni Zaldico. Mas mainam po na makikinig po ito kay Secretary Vida. Playing safe si Ante ngayon Playing safe si Ante. So, wala daw siyang authority para magsalita. Kayo naman kasi, huwag kayo magtatanong dyan. Tanong kayo ng tanong eh. So, pabayaan nyo na lang kung anong ginagawa ng gobyerno. Kasi tanong kayo ng tanong eh. Alam nyo naman, ayaw nila ng may nagtatanong. Nagagalit sila dyan. Kasi, alam nyo kung bakit sila nagagalit pag may nagtatanong. Kasi wala naman sila isasagot. Diba? Ay, sa wakas, matutuldo ka na rin ang problema sa korupsyon sa flood control. Putang ina. Iimbitahan natin si Saldico sa mga hearing-hearing. Ang iyabang pa nila eh. Sana, isiwalat ni Saldico kung sino talaga ang mastermind. Yung pa yung mga sabi ng mga bida-bida eh. Pero, sa puntong ito, naniniwala pa rin ba kayo na iimbitahan nila si Saldico? Diba? Paano nila iimbitahan kung di naman nila mapapauwi? Diba? Pinagdoloko talaga tayo ng mga to. Akala nila, mapapaniwala nila tayo. So, ang tanong, iimbitahin ba talaga nila si Saldico para ilahad lahat ng nalalaman niya? Siyempre, hindi. Dahil takot lang ng mga ito na mapangalanan yung kanilang mga amo. So, hindi nila hahayaan na magsalita si Saldico. Kasi si Saldico, alam ka naman, pag binago ni Saldico, yung kanyang mga salaysay, yung kanyang mga sinabi, so, ibig sabihin, may nangyari doon. So, nakakasiguro ako na kung ano yung mga sinabi ni Saldico dati, yun pa rin ang sasabihin niya ngayon. So, sakasakali man na imbitahan siya sa mga hearing-hearing nila, lalo na sa Blue Ribbon. At hindi nila gagawin yan. Eto, resibo. Meron pa po bang pagkakataon si former Congressman Saldico to be considered as a state witness? You're talking about the realm of possibility. Always possible. Is it probable? Ang dami na ho nating na-establish sa ating mga investigasyon. Yung kanyang aktibo at malaking partisipasyon sa bagay na to. So wala na. So, biglang nagbago ang ihip ng hangin, mga kababayan. Kung dati gusto nila imbitahin si Saldico, hindi na ngayon. Bakit? Sino mo naman ang magpapadala ng testigo na na magsasalita laban sa'yo? At hindi naman nila mapapauwi si Saldico. Ako mga kababayan, personally, gustong-gusto ko makauwi ito si Saldico. Pero wag naman tayong gawing tanga at paasahin na mapapanagot si Saldico kung wala naman talaga silang pruweba talaga. Ang problema dito, baka mas mauna pang maglaho si Saldico kaysa makapagsalita ito eh. Di ba?
Kung ano-ano na nga ginagawa nila para pagtakpan yung kalokohan nila binibintang sa iba, 'di ba? Oh. So kung probable, medyo mababa na yung probability niyan. Yung posibilidad, medyo lumalabo din yun, di ba? Kasi yung sa mga bagay na napatunayan na natin sa ongoing investigations natin, dun sa 3 kaso na nakasalang sa Sandigan Bayan, nakita na natin ang kanyang malaki, di ba? At aktibong partisipasyon para gawin yung mga krimen na kung saan siya nasasaktan. Okay, sir. Thank you po. The narratives is very sinungaling. The narratives are very halata. Well, anyway, mga kababayan, ang ibig sabihin nila dito, na talaga ang mastermind dito, parang gusto na palabasin, si Saldico na. Si Saldico na ang mastermind at hindi na siya iimbitahan. Wala nang panahon para imbitahan si Saldico kasi siya ang tinuturo ng ebidensya nila. Siya lang. Si Saldico lang at wala nang iba. Siya lang ang mastermind. At ngayon, syempre, magtuturo ulit sila ng iba. Ibibintang na naman nila sa iba. Katulad na limbawa, yun, nakakulong si Revilla. Diba? Pero, pinakulong nila si Revilla, pero hanggang ngayon, wala pa rin silang makuhang ebidensya na nagtuturo kay Revilla na nagnakaw ng pondo sa flood control. 2 linggo na nag-hearing sa nagbe-bail hearing. Pangalawang linggo na ngayon, yung bail hearing para makapagpiyansa si Revilla, pero wala silang makitang ebidensya. Walang ebidensyang na ibabato yung kanilang mga testigo laban kay Ramon Revilla. Sa totoo lang, kawawa talaga si Revilla. Naituro lang ni Bernardo at ni Henry Alcantara sa bibig. Walang ebidensya, Ayun, nakakulong na. Pero tingin ko makakalaya si Revilla. Kasi, ba't di nila palalayain? Wala naman silang makikipakita ang ebidensya. So, sa tingin ko, makakalaya si Revilla. At dahil dyan, may bago na naman silang pakulo. May bago na naman silang drama. May pinangalanan na naman sila na master plunderer daw. Na walang iba, kakasuhan na naman nila si Chis Escudero. Kasi nga, wala na Kailangan nila ng kapalit Makakalaya si Revilla. Dapat may kapalit para pagka medyo nasusukol na naman tayo, pag yung investigasyon papunta na naman sa ating pinto, ibabato natin ngayon kay Chis Escudero. Ang tanong, bakit si Escudero? Hindi naman siya yung mahawak ng pondo. What's the narratives? Ang mastermind dito, si Saldico at si Escudero. I am not depending sa Escudero, okay? Although ako ay Bicolano, I'm not depending sa Escudero. At unang-una, nakapunta tayo sa Sorsogon. At kung ihahalin tulad natin ang probinsya ng Sorsogon sa mga probinsya ng mga ibang politiko, napakalayo. Ang ganda ng Sorsogon. Yung mga taga Mindanao, taga Visayas, dumadaan yan sa Sorsogon. Ang ganda ng kalsada sa Sorsogon. Kaya, kung ikaw mapupunta ka sa Sorsogon, mapapaisip ka na maniniwala ba ako sa bintang kay Escudero? Pero, sa akin, kung may kinalaman siya, dapat siya managot. Pero, ngayon kasi, nakikita natin, para bagang talagang, wala naghahanap sila ng collateral damage. Para mali sa kanila, yung issue, ipupukol nila sa iba. Hindi naman si Escudero may hawak ng pondo. Diba? Kahit sabihin pa natin, Senate President, naging Senate President si Escudero, hindi naman siya yung nagdidesisyon sa pondo ng gobyerno. Kundi si Romualdez at yun nga, si Saldico. At eto na ngayon, mga kababayan ng system, problema natin. Si Romualdez gustong tumakas. Gustong pumunta ni Romualdez sa Singapore para magpagamot. Bakit kapag isang politiko nasasangkot sa iskandalo, biglang nagpapagamot, kanya-kanya silang rason. Nung nagnanakaw kayo, wala naman kayong sakit Nung nagnanakaw kayo, ang lulusog ninyo. Nung nabuking kayo sa mga kalokohan ninyo, biglang sakit-sakitan kayo. Siyempre pag nakatakas ito, si Romualdez, ibubunto nila lahat kay Escudero.
Oh. And if you could remember, mga kababayan, 2 weeks ago, ang sabi ng ombudsman, kakasuhan daw nila si Martin Romualdez, si Escudero. Pero ang lumalabas sa balita ngayon, ang kakasuhan lang nila ay si Escudero. Ligtas na naman, si Tambalulong. Paano kaya natin nito ng mga hayop na ito na paglaruan ang utak at ang utak ng mga Pilipino at ang batas ng Pilipinas? Biruin mo, yung nirereklamo, yung kitang-kita ng ebidensya na may kinalaman siya, absuelto, pero yung itinuro lang ng kanilang mga testigong kaalyado, gusto nila i-aresto. Hindi ko nga alam kung papaniwalaan pa natin yung mga drama na ganito. Okay, pero yan, si Romualdez po, sumulat kay Speaker D at dumihingi ng approval, ng clearance para makabiyahe siya sa Singapore ng 4 na araw. Anak ng tokwa. O eto, hindi siya pinayagan. Pero ito, ano naman kaya yung drama ito? Oo. Check-up sa Singapore, may nabanggit ba supposedly kung kaano siya kahaba makawala sa Pilipinas? 5 araw. 5 araw yata hinihingi. Kaya lang, syempre nga, ang problema dyan, para namang sobrang coincidental na nahuli si Saldico sa Europe, bigla siya naalis. Baka mamaya, wala na tayo mapanghawakan dito sa bansang ito. Lahat ng ating nais pasagutin, mawala na lang sa ating jurisdiction. Nag-iingat lang po tayo. Pinag-iingatan lang natin ang karapatan ng ating bayan din. Wow! Karapatan din tayo ng Pilipino. Masabihin sa alam mo lang ulis. Karapatan ng bayan, ganun naman pala Di ba? Hinarang nyo si Saldico, pero gusto nyo panagutin, pero ayaw nyo kasuhan. Sa akin po, okay yan. Tama yung ginawa ni Remulla, tama talaga yan. Ayos yan. Hindi nyo hinayaan na makatakas. Pero anong laro naman ito? Hinarang nyo, pero ayaw nyo kasuhan. Eto kasi si Remulla na to, magdadalawang isip ka na maniwala Kasi, wala namang sumasakto sa mga sinasabi nito puro sablay. Di ba? Kapag kaalyado nila ang dawit, sigurado gagawa nila ng paraan para malusutan. Pero kapag kalaban nila sa politika, bay kakasuhan yan. Mga animal talaga no? Yun ang problema natin. Hinarang nyo, hindi nyo pinayagan na makapunta lang Singapore para magpagamot, pero ayaw na at sinasabi nyo na gustong panagutin, pero ayaw na makasuhan. Nakita nyo yung logic? Harangin mo. Diba? Pero wala ka namang kaso na ipinail. Wala rin. Diba? So, yun ang problema natin dito. Kaya, itong mga to ang hirap paniwalaan. Anyway, change topic tayo mga kababayan. Punta tayo sa common denominator nila, yung pagpapabagsak at pagpaninira kay BP Sara. Diba? Trillanes, dadalo, bukas, 22. Si Trillanes, tsaka si Boy Remulla, dadalo daw yan sa hearing. At talaga naman, babanatan dito si BP Sara. Alam naman natin na hindi mai-impeach si BP Sara. Dahil hindi naman tatay yung mga ebidensya na binabato sa kanila sa kanya Biruin mo bumili daw ng motor si Madriaga. Inutusan daw ni PRRD na bumili ng 2 motor pero nakapangalan sa kanya. Tapos sasakyan pa ni Ridon, tumugma ang information sa LTO doon sa sinasabi ni Madriaga. Tumugma talaga, sa kanya nakapangalan. Pambobo na. Paano mo ibibintang na kay BP Sara yung motor na yon at kay PRRD yung motor na yon kung nakapangalan kay Madriaga? Bobo lang? The purpose of the impeachment is not to impeach BP Sara Duterte but to destroy her for them to have a chance to beat Sara Duterte in the 2028 election. Ano ang basihan natin dyan? Eto, pakinggan natin. Kasi ang isda sa bibig na uhuli. Eto. If the middle forces have agreed to forge a coalition with Middle meaning pro-democracy, diba? pro-West Philippine Sea. Anti-Duterte. So, all of
Ganito mag-uusap ang mga tanga, no? This, Yan. because it's not only the campaigns, because you also have the people who voted for Manny Pacquiao, Isko, and all the others. So, if the middle forces are going to forge a coalition with the administration, I believe it's a non-negotiable position that the candidate should come from the middle forces. And the admin would be the vice presidential candidate. That I believe that's the only that's the starting Formula, point. yun yung formula. That's the starting point. Now, the thing with let's say with Lenny, for example, I don't think she sees the danger of a Duterte presidency. Danger, ha? And that's the reason why she's nonchalant about the whole thing. She's just focusing on her privates or on her Well, she's a private- mayor of a town. Yes. I guess she has to take care of that. But English, if she's going to rule out any scenario that she will run eventually, She has to be clear. she has to be definitive. Because BAM will not grow and RISA as well. She would have to be definitive. And the fact that she's not definitive leads me to conclude that she is interested. But On she her will- terms. On her terms. But she won't lift a finger preparing for it. Okay, so that's aside. Senator Risa, I know her for a fact that she recognizes the dangers that I've been talking about. And she's willing to do what is necessary para manalo Middle forces. yung middle forces sa 2028 at hindi manalo yung Sara forces. Ayan! Oh. 'Di ba? So, ang sabi niya, hindi daw kasi ramdam ni Leni Robredo yung danger ng Duterte. Kasi nga, wala namang kasalanan si Robredo kay Duterte in fairness to her. Wala namang sinasabi si Leni Robredo kay Duterte, hindi naman sinisiraan. Unlike dito, kila Trillanes, kila Ontiveros, at yung iba pa na mga politiko na mapanira kay mga Duterte, danger talaga sa kanila ang Duterte. Danger talaga sila sa kanila kasi alam naman natin na pag ang Duterte ay nakabalik sa pwesto, malalago talaga sila. Kaya, dangerous ang mga Duterte sa mga taong katulad ni Antonio. So, ganito nga mag-usap yung mga tanga dalawang ito Oo. Kasi mga anti-Duterte ito. Pero in fairness dito kay Hidaria, narinig ko na sinabi niya na magaling si PRRD. So, in fairness to him. Okay yun, tama yun. Magaling naman talaga si Duterte Hindi katulad nung iba na dinideny mo na hindi magaling si Duterte, wala nagawa si Duterte. So, si Hidarian, he accepted that Duterte is great. Magaling si Duterte, may nagawa talaga. So, ibigay natin ang puntos na yan sa kanya. Pero paras pa rin sila tanga. Diba? So, nakita nyo. Alam natin, si Trillanes, isa ito sa mga pasimuno ng impeachment laban kay BP Sara. Pero, dito sa interview na to, may narinig ba kayo na pinag-usapan nila ang impeachment laban kay BP Sara? Wala. Kasi alam nga nila na hindi nila mai-impeach si BP Sara. At ang pinakamalinaw na motibo na pinag-uusapan nila dito ay talunin ang Duterte, BP Sara Duterte forces sa 2028. Nakikita naman natin yung mga ginagawa nila Sunod-sunod ng atake kay BP Sara halos araw-araw. Kahit pinagtatawanan na sila, walang naniniwala sa kanila, dire-diretso sila. Pero tinutuloy pa rin nila. Bakit? Si Trillanes mismo nagsabi dati, good or bad publicity, still publicity. At yun ang ginagawa nila ngayon. Babatuhin nila ng propaganda si BP Sara kasi alam nila na kahit kasinungalingan ang sinasabi nila, and this is fact, This is fact. Ang kasinungalingan, pag palagi mong naririnig, nagmumukhang katotohanan. 'Di ba? Pero ang hindi kasi nila alam, iba ng sitwasyon ngayon. Dahil sa salitang budol. 'Di ba? Marami ang nabudol. Dahil mas naniniwala ang tao sa gawa kaysa sa salita. 'Di ba? Kasi nadala na ang mga tao sa pagboto nila kay Marcos Jr. Biruin mo, napakalaki nun, 31 million. And sinisi nila si BP Sara Duterte kung bakit nila binoto, dahil binoto nila si Marcos Jr. dahil ang vice presidente niya ay si BP Sara Duterte. Na alam natin, na isang pangako niya ng eleksyon, wala pa natutupad hanggang sa ngayon. Di ba? At dito, masasabi natin na nanaig pa rin ang may gawa. Yung mga nagawa.
ng Duterte administration na totoo naman, na naramdaman natin, nakita natin, and even Haydarian, sinabi niya na magaling naman talaga yung tatay. Pero sino kaya ang pambato nila kung umatras na yung Mama Lenny nila? Eto na, umatras. 2027 pa sana, aros natin na ining 2028 finish lines mong pag-iisip. Ano po, ang Mayor Lenny, bukas daw talaga sa ideya, as in sa pangapunan sa lado nasyonal, na magpartisipar ka giraray sa presidential election. Day na Ed. Okay. Siguro kung ako sa sarili ko na day na ako ma-national. So, 2027 pa lang daw, pero tinatanong niya ngayon, si Leni Robredo, kung ikaw ay magpaparticipate pa ba sa national election. Ang sabi ni Leni Robredo, hindi na Ed, daig na Ed. Hindi na ako sasali sa national. So, ibig sabihin, si Leni Robredo ay tatakbo sa kanyang pangalawang termino bilang mayor sa Naga. So, wala na. Wala na silang pambato. So, actually, ang naglalaban, Leni Robredo at sumunod si VP Sara Duterte, kalahati ang lamang ni VP Sara Duterte at sumunod na dyan, sino pa ba? Si Risa Hontiveros, na napakalayo na. So ngayon, ang nakikita natin dito na pambabato talaga nila, tigugroup nila, ay walang iba kundi si Risa Hontiveros. Hihintayin natin ang araw ng pagtutuos. At kahit sino itapat nila kay VP Sara Duterte, sigurado, sa kangkungan ang punta. Kaya, ang nakikita nyo ngayon, double time sila sa paninira. Diba? Kahit naman sumali yan wala pa rin magagawa yan. Kung pagbabasyan lang natin yung sentimiento at ang sinasabi ng taong bayan ngayon, na wala silang ibang gusto kundi Duterte. Diba? Meron, siyempre, meron yan. May supporter naman talaga si Leni Robredo, may supporter naman talaga si Risa Hontiveros, pero hindi kasi laki ng supporter ng mga Duterte. Yun ang problema natin. Diba? Yun ang problema, hindi pala natin problema. Yun ang problema nila. Kung paano nila gigibain si VP Sara. At yung nakikita natin ngayon, yun dyan sa COA, yung nakikita natin ngayon si Madriaga, at bukas magkakaroon ng hearing. Sigurado, matindi na naman ang propaganda na ibabato nila kay VP Sara. Pero, wala namang naniniwala. Biruin na natin Sabihin na natin na may ninakaw si VP Sara Duterte kahit wala. Uunahin ko ba si Sara kaysa doon sa trilyon-trilyon? Uunahin ko muna yung trilyon. Kasi yun talaga ang pumilay sa ekonomiya ng Pilipinas. Yan ang pumilay sa mga Pilipino. Yung pagnanakaw sa flood control projects. Diba? Kasi yun, budget talaga yun Budget talaga yan para sa proyekto. Yung confidential funds, budget yan for the security. For the security. So, although ito ay galing sa gobyerno, pero kung titingnan natin, kakapiranggot na na porsyento lang doon sa ninakaw na dapat sana yung mga proyekto yung napapakinabangan ng mga tao. 'Di ba? Pero ito nga ang sasabihin natin. Kahit anong gawin nila, mga kababayan, especially ako, hindi ako mapapaniwala sa mga black propaganda nila kasi naniniwala ako na mas maniniwala ang tao doon sa mga may resibo, sa may mga nagawa, kaysa doon sa mga tao o politiko na puro salita. Yun ang problema. Kaya nga hindi ko nga maintindihan, mga kababayan, kung bakit sunod-sunod ang pagre-resign nitong mga dating kaalyado ng Duterte administration. Si Eduardo Año nag-resign as a National Security Advisor. At kanina lang, mga kababayan, si General Carlito Galvez Jr. nag-resign din bilang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. At alalahanin natin na itong dalawa na ito ay malapit po kay Pangulong Duterte. At ang balibalita natin na bukas magdidesisyon ang ICC kung ipagpapatuloy pa ba ang investigasyon or yung hearing laban kay Pangulong Duterte. Na kung tutuusin, mga kababayan, wala namang ebidensya, dapat talaga tinigil na yung investigasyon sa ICC dahil wala naman sila nakukuhang ebidensya. Kung walang nagpapagalaw dyan at kung walang nagbabayad dyan, kung pagbabasihan natin ang proseso at yung lagay ng investigasyon, dapat naman talagang itigil na kasi wala nga silang makita, walang testigong matino na matibay na didiin talaga kay dating Pangulong Duterte. So, ano ang basa nyo sa pagre-resign ng dalawang ito? Hindi kaya ito isa sa mga laro ni PRRD na sige, kunyari, magpakabait ka kay Marcos, pumasok kayo dyan sa administrasyon niya, silipin nyo kung ano ang ginagawa nila,
Hindi kaya ganun? Pwedeng ganun. Kasi kung ako matinong tao, kung ako matino ako na politiko or matino ako na appointee ng isang politiko, abay, mas yung loyalty ko ibibigay ko sa Pilipino na pinagsisilbihan ko, hindi sa amo ko. 'Di ba? Kasi ako naniniwala ako na itong dalawang to matino ito eh. Nung panahon ni Pangulong Duterte, maayos yung trabaho nila. Pero ngayon, mga kababayan, bakit iniisip ko nga kung bakit naaatim nila na ganyan ang ginagawa ng administrasyon na ito, pero tahimik sila. At may mga instances pa nga na pinagtatanggol nila si Marcos Jr. Kaya, yung mga supporter ni Duterte nagalit sa kanilang dalawa. Pero, this is a good development, ha? This is a good development, itong ginawa nila. Although, si Eduardo Año, sinabi niya na the reason why he resigned is that health problems. And si Año, si Galvez, wala pa tayong nakikita kung ano yung rason niya. But, this is still a resignation. So, meaning that there's something wrong. Because they will not resign kung walang problema. Di ba? So, nakukuha nyo yung sinasabi ko. So, hindi kaya ito parte ng eleksyon or diskarte ng mga Duterte? So, ngayon, marami na sila. Matagal na to Matagal na tong nagtatrabaho kay Marcos Jr. So, sa pagtatrabaho nila kay Marcos Jr., marami silang impormasyon na makukuha. Especially, they are secretaries. Di ba? Almost all the meetings with the president, malamang kasama sila. So, all the secrets, all the plans on what's happening to this country, alam nila. So, I think it's about time, no? So, ako hinihintay ko na magsalita itong dalawa. Hinihintay ko na magsalita itong dalawa na kaya sila nag-resign dahil hindi nila na masikmura yung nangyayari sa ating bansa. So, hintayin natin yan. If that's what will happen, then it will happen. Pero kung hindi naman at umiiwas lang sila at nagpi-play safe sila, wala tayong magagawa doon. But then again, if you really love our country, you will fight for it. Diba? Kung may nakikita kang hindi maganda na ginagawa nila at nakakasira sa ating bansa, you will fight for it. Especially, you are a general. Both of you are generals. Diba? Naging mataas ang katungkulan nyo sa gobyerno nung kayo ay mga uniformado. Diba? So, we are expecting that you will fight for our country, not for the politician. Diba? So, yan ang problema natin, mga kababayan. At ang sabi ko nga, palit sila ng palit ng gabinete, wala naman nangyayari. Mas maganda siguro kung palitan natin ng presidente. Di ba? Sayang yung panahon Sayang yung panahon. Yung panahon sana na iuunlad na sana ng Pilipinas, nasasayang dahil namumuno bangag. Di ba? At itong impeachment na to, mga kababayan, alam nila na hindi nila ma-impeach si VP Sara Duterte. Because that evidence that they are trying to throw at VP Sara Duterte will not stand in court. Di ba? Sino ba bobo na justice ang maniniwala sa mga ganyan? Diba? And I know for sure that VP Sara Duterte has an evidence and documentation that will counter the claims. Diba? Kaya kasi VP Sara nakikita niya wala. Tuloy-tuloy lang pagtatrabaho, unbothered, ika nga. Diba? Kasi nga, wala siyang kasalanan. And that's the power of the truth. Diba? Hindi ka matatakot. Nasa iyo ang katotohanan. And if ever man na ipagpilitan ng administrasyong ito, na ipilit nila na may kasalanan si VP Sara, di po, kaguluhan yan. Gulo yan. Oo. Kasi ako, halimbawa isa ako sa mga binabato nila mga black propaganda. Oh, it's okay. It's black propaganda. It's part of the politics. But, if you're going to ruin me, you'll ruin my life, ruin my career, ruin my family, ruin our name, kung sisirain mo pangalan namin dahil lang gusto nyo na mapanatili sa pwesto, puta, sa tingin nyo, mananahimik ang mga Duterte. Di ba? Oh. Diba? Kung ikaw, halimbawa, paliitin natin. Kung ikaw, magkapit-bahay kayo, may nawala yung bunga ng papaya ng kapitbahay mo. Oo. Pero nakita mo na yung isang kapitbahay mo ang nagnakaw. Pero ikaw yung pinagbintangan. Diba? Mananahimik ka? Oo. Ninakaw yung papaya ng kapitbahay mo, tapos nakita mo yung kumuha, tapos ibinintang sa'yo, mananahimik ka? Hindi ka papalag? Ay, bobo ka nun kung hindi ka papalag. Kaya nga,
Itong impeachment na to na ibinabato nila kay BP Sara, ito rin ang magpapabagsak sa kanila. Bakit? Bukod sa sinasayang nila ang pera ng taong bayan, di ba? Nalulubog sila sa kasinungalingan. O ito, panoorin. Naniniwala po si Sagip Party List Congressman Paulo Marcoleta na pagsasayang lang ng oras at panahon sa Kongreso ang impeachment proceedings laban kay BP Inday Sara Duterte. Hamon pa niya sa Kongreso pagbotohan na sa plenaryo at agad na iakyat sa Senado ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente kung talagang may matibay na ebidensya ang House Committee on Justice laban sa Vice Presidente. Ito daw po'y matapos umani ng batikos at lumitaw ang umano'y kasinungalingan ng witness na si Ramil Madriaga sa kanyang isinumiting supplemental affidavit. Nauna na pong ibinunyag ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste na walang pag-asa sa Senado ang impeachment laban kay BP Sara. Pakinggan nga natin ang pahayag ni Congressman Paulo Marcoleta. Dapat i-transmit na nila ito sa Senado. Bakit pa sila nagbababa dito sa House? Eh, parang ang sa tingin ko, ito ginagawa nilang venue for a demolition job against the Vice President. Itong impeachment proceedings laban kay VP Sara ay isang pagsasayang ng oras, pagsasayang ng panahon ng Kongreso. Ayan. Tumpak na tumpak mga kababayan. And that's the purpose. That's their motive. Ang motibo nila dyan ay talagang gamitin itong Kongreso to para demolition si VP Sara Duterte. Biruin mo may bukas pa. Tapos April 22, April 27. May dalawang hearing pa. And gagamitin nila yung dalawang araw na yan. Maghapon yan, ha? Maghapon po yung hearing na yan. Tayo, nakaraan nga, inabot ata sila ng 8 hours ata, o 5 to 8 hours yung last na hearing. So yung 5 hours na yun mga kababayan, at paulit-ulit nila nasisiraan si VP Sara Duterte, may impact sa mga tao yan. Kaya maraming Pilipinong bobo eh. Oo. Aminin na natin yan. Oo. Naniniwala sila dito sa mga timawang mga buhaya sa Kongreso, pero hindi sila naniniwala doon sa mga dapat na credible mismo na mga testigo. Katulad halimbawa ni Saldico. Si Saldico may hawak ng pera eh. Siya ang kanang kamay ni Romualdez eh. At hindi sila naniniwala. Hindi sila naniniwala doon sa 18 sundalo na inuutusan ni Saldico. So saan ka nakakita ng ganun? Di ba bobo yung ganun? Na hindi sila naniniwala doon. Mas naniniwala pa sila kay Redon, mas naniniwala pa sila kay Luistro, mas naniniwala pa sila kay Dilima, mas naniniwala pa sila kay Chua, na alam naman natin kung anong pinagagawa ng mga hinayupak na yan dito sa bansa natin. Diba? Lahat yan may problema. Si Abante hindi naman nanalo pero nakaupo. Si Chua, nagtayo ng barangay hall sa kalsada. Si Luistro, nagkaroon ng kaso yung asawa niya ng rape, itinago niya. Diba? O sino pa? Lahat yan, si Redon. Diba? In-assign ni PRRD sa poverty, tapos biyahe ng biyahe sa abroad. Kaya tinanggal. Kaya ngayon gumagante. Lahat ng yan, lahat ng ito ay black propaganda, demolition job laban sa mga Duterte. Para kahit papaano ay magkaroon sila ng chance na manalo sa 2028 election. And once again, this is not about the impeachment of VP Sara Duterte. Okay? Their motives here is to have a chance to beat Sara Duterte sa 2028 election. Yun po ang katotohanan dyan. And once again, this is Master Junation. Thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Yo!